Magandang araw mga ka-Cinema Access, samahan niyo po akong panoorin ang recap ng pelikula ng Blue Lagoon, The Awakening, noong 2012. Sana po ay mag-subscribe, like at comment na rin, para ganahan po tayo na mag-upload ng mga videos. Maraming salamat. Sa pagsisimula ng pelikula makikita, si Barbara, ang ina ni na Emma at Stacy, ang naghatid sa kanila sa paaralan habang ipinapahayag ang kanyang pagmamahal at nagtatanong tungkol sa kanilang plano para sa hapunan. Pagbukas ni Stacy ng pinto ng kotse, muntik na siyang mabangga ni Dean na nagmamaneho, kaya tinawag niya itong bastos. Pinaalalahanan naman siya ni Barbara na iwasan ang ganitong pananalita. Sa paaralan, hinihikayat ni Emma ang kanyang matalik na kaibigang si Lizzie na pumasok ng maaga sa klase, ngunit mas interesado si Lizzie sa pakikipag-usap tungkol sa mga lalaki. Nang batiin ni Steven, ang quarterback, si Emma, na-excite si Lizzie at inakala niyang gusto ito ni Steven. Gayunpaman, nanatiling seryoso si Emma at patuloy na hinihimok si Lizzie na pumasok sa klase. Habang naghahanap ng mauupuan, aksidenteng nabangga ni Dean si Emma at pabirong humingi ng tawad, sabay tawag sa kanya na prom queen. Inanunsyo naman ng kanilang guro na si G. Christensen ang isang nalalapit na ekskursyon para sa gawaing makatao sa kalapit na bayan na nagbigay ng interes sa lahat. Sa klase, nagbiro si Lizzie tungkol sa daddy issues ni Dean na nagpatawa sa buong klase. Sa oras ng tanghalian, sina Lizzie, Emma, at ang kanilang mga kaibigang sina Helen at Jude ay nag-usap tungkol sa kung paano alam ni Steven ang pangalan ni Emma, na nagbigay ng ideya na baka may pagkakataon siyang makipag-usap dito sa darating na trip. Ngunit hindi masyadong interesado si Emma sa ideya, mas gusto niyang mag-focus sa paggawa ng makabuluhang gawain. Habang nag-uusap sila, napansin ni Lizzie na nakatingin si Emma kay Dean, na nag-iisa sa kanilang mesa. Maya-maya, dumating ang isang guro para dalhin si Dean sa opisina ng principal, nangangahulugang hindi siya makakasama sa excursion. Kinabukasan ng umaga, tinulungan ni Barbara si Emma na mag-empake ng trailer na puno ng damit para sa ilang araw na biyahe. Tinanong ni Phil, ama ni Emma, kung bakit kailangan nilang magdala ng sobrang dami para sa simpleng excursion at kung ano ang gagawin nila kapag pumunta na si Emma sa kolehiyo. Samantala, sinabi ni Dean sa kanyang ama na ayaw niyang sumama sa trip. Dahil hindi masyadong nakikisalamuha si Dean sa kanyang mga kaklase, hinihikayat siya ng kanyang ama na sumali, binibigyang diin na maaaring maging pagkakataon ito upang makatulong sa iba. Matapos ang kaunting pag-aatubili, napilitan si Dean na pumayag. Inihatid ng mga magulang ang kanilang mga anak sa bus para sa trip. Pagdating nila, binati ni Steven si Emma, na ikinatuwa ni Lizzie dahil umaasa siyang magiging magandang karanasan ang trip para sa kanyang kaibigan. Sa lokal na resort, karamihan sa mga estudyante ay agad tumalon sa pool, ngunit nanatiling nasa gilid lamang si Dean. Habang nag-e-enjoy si Emma sa tubig kasama si Steven, napansin niyang pinapanood siya ni Dean mula sa itaas na palapag. Agad naman itong tumalikod at umalis. Kalaunan, dinala ni G. Christensen ang mga estudyante upang makilahok sa mga proyekto para sa pagpapaunlad ng komunidad. Hey, mag-ingat ka dyan. Kinagabihan, ibinahagi ni Jude ang balitang inimbitahan sila ni Steven sa isang boat party at partikular na hinanap si Emma. Bagamat nag-aalangan, pabirong nagbanta si Lizzie na kargahin si Emma kung hindi ito sasama. Nagbihis ang mga babae at pumunta sa party. Ngunit agad na nakuha ang atensyon ni Lizzie ng isang lalaki, kaya naiwan si Emma upang hanapin si Steven mag-isa. Habang hinahanap si Steven, laking gulat ni Emma nang makita itong hinahalikan ng ibang babae. Napansin ito ni Dean, na nakamasid, at tinanong si Emma kung nobyo niya si Steven. Dahil sa pagkailang, lumayo si Emma sa sitwasyon. Di nagtagal, dumating ang mga pulis, kaya't nagmamadaling itinapon ng mga bisita ang anumang droga na dala nila. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng nahulog si Emma sa tubig. Agad namang tumalon si Dean upang sagipin siya. Tinulungan niya si Emma na sumakay sa isang lifeboat at tinanggal ito sa party boat upang makaiwas sa gulo. Bagamat tumutol si Emma, iginiit ni Dean na may plano siya. Habang itinutulak ng pulis ang party boat palayo, bumuhos ang ulan, na nagpapahirap sa kanilang pananatili sa ibabaw ng tubig. Kinabukasan, dahil sa hindi maayos na pag-uugali ng mga estudyante, nagpasya si G. Christensen na tapusin ang excursion at iuwing lahat. Ngunit nang mapansin nilang nawawala sina Dean at Emma, agad nilang tinawagan ng pulis.
Inakala ng mga opisyal na naglilibang lang ang dalawa, ngunit iginiit ni Lizzie na hindi ganoon si Emma. Samantala, palutang-lutang pa rin sina Dean at Emma sa kanilang lifeboat. Sa kabutihang palad, nanatiling tuyo ang telepono ni Emma dahil nasa loob ito ng kanyang bag, ngunit wala silang signal. Kalaunan, napansin nila ang isang isla, at iginiit ni Emma na magpadalang papunta roon. Pagdating nila sa isla, iminungkahi ni Emma na maghanap ng telepono o hotel, pabirong iniisip na baka may linya ng telepono ang mga gorilya sa isla. Habang nag-e-explore, ipinakita ni Dean ang kaalaman niya sa Pat Survive sa kagubatan. Pinigilan niya si Emma na kumain ng nakal-alasong berries at natawan ng halos magpanik ito dahil sa isang inosenteng insekto. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, sumuko na sina Emma at Dean sa ideyang makakakita sila ng hotel. Nang bumalik sila sa pampang, nadiskubre nilang tinangay na ng mga alon ang kanilang lifeboat. Napagdesisyonan nilang magtago para sa gabi, umaasang matutuklasan sila ng mga pulis o ng kanilang pamilya. Naniniwala si Dean na hinahanap si Emma ng mga tao, ngunit iniisip niyang walang mag-aabala na hanapin siya. Samantala, nagmamadaling pumunta sina Jack, Barbara, at Phil sa paaralan nang marinig ang balita. Bagamat naiinis, mas pinili nilang mag-focus sa pag-alam kung ano ang ginagawa ng pulisya sa Miami para mahanap ang mga bata habang nag-aayos ng susunod na flight papunta roon. Sa kagubatan, nagbiroan sina Emma at Dean habang sinusubukan nilang gumawa ng silungan laban sa ulan. Tinanong ni Dean si Emma tungkol sa kanyang mga plano sa kolehiyo. Pagdating ni na Barbara, Phil, at Jack sa Miami, nagsisimula ng mawalan ng pag-asa ang rescue team matapos ang ilang araw ng paghahanap. Samantala, habang patuloy na gumagawa ng silungan at kumakain ng niyog sina Emma at Dean, mas lalo silang nagiging malapit sa isa't isa. Dahil sa init ng panahon, madalas silang gumagala ng halos walang suot, at paminsan-minsan ay lihim na tinitingnan ni Dean si Emma. Isang gabi, habang natutulog si Dean, bahagyang niyakap niya si Emma, at hindi naman ito inalintana ni Emma. Kinaumagahan, hiningi ni Emma kay Dean na magbantay habang naliligo siya sa lawa, dahil hindi siya komportable sa kakaibang tunog ng mga hayop sa paligid. Samantala, sa lungsod, nagdesisyon si Phil na umuwi upang alagaan si Stacy nang ihinto ng pulisya ang kanilang rescue efforts. Hindi sumuko si Jack, kaya't nagrenta siya ng helicopter upang siya at si Barbara mismo ang maghanap sa mga bata sa isla. Habang naglalakad sina Dean at Emma, sila kung patuloy pa rin silang hinahanap ng kanilang mga pamilya. Sa kanilang paggalugad, natagpuan ni Dean ang nabubulok na bangkay ng isang lalaki na labis na ikinatakot ni Emma. Nagpanik siya, iniisip na baka magtapos din sila tulad nito. Sinubukan siyang kalmayan ni Dean, sinasabing maaaring kriminal ang nasabing lalaki, at pinaalalahanan siyang tiyak na hinahanap siya ng kanyang pamilya. Pinagaan niya ang loob ni Emma, at nauwi ito sa isang masidhing sandali na nagpatibay ng kanilang damdamin at nagsimula na silang magbasketball. Kinabukasan, nagising si Emma at natuklasang wala si Dean. Inakala niyang itinuring lamang nitong isang pansamantalang karanasan ang kanilang gabing magkasama. Takot at mag-isa, tumakbo si Emma sa kagubatan habang tinatawag ang pangalan ni Dean. Sa huli, natagpuan niya si Dean na naguhukay sa lupa. Hinarap niya ito, nagtatanong kung bakit siya iniwan. Ipinaliwanag ni Dean na nais niyang bigyan ng maayos na libing ang bangkay ngunit hindi na ipinaliwanag pa ang dahilan. Napansin ni Emma ang emosyonal na bigat ng sitwasyon at tinanong kung ano ang problema. Sinabi ni Dean na iwan na lang siya, iginiit na hindi sila magkalapit kahit na magkasama silang natulog. Nang subukang abutin ni Emma si Dean, nadulas siya at nasaktan. Dinala ni Dean si Emma sa lawa upang linisin ang sugat nito. Pagkatapos, nangolekta siya ng mga dahon upang gamutin ang sugat ni Emma, ipinapakita ang kanyang malasakit sa kabila ng kanyang panlabas na malamig na ugali. Humingi siya ng tawad para sa kanyang mga nasabi kanina, ipinapahayag kung gaano siya mag-aalala kung sakaling masaktan ito. Ibinahagi ni Emma ang kanyang mga alalahanin tungkol sa kanilang sitwasyon, ngunit tiniyak ni Dean na kailangan nilang harapin ito ng magkasama. Kalaunan, ibinahagi ni Dean ang kanyang pagkadismaya, sinasabi na hindi siya nakadalaw sa libing ng kanyang ina dahil pakiramdam niya ay hindi niya ito kakayanin at natatakot siyang sisihin siya ng mga tao sa pagkamatay nito. Tinanong ni Emma kung bakit niya iniisip iyon, at ipinaliwanag ni Dean na namatay ang kanyang ina sa isang aksidente maraming taon na ang nakalipas habang pauwi sila mula sa ensayo.
Nang subukan ni Emma na kumbinsihin siyang hindi niya kasalanan iyon, nanatili lamang si Dean sa katahimikan habang nagsimulang bumuhos ang ulan. Masiglang hinayla ni Dean si Emma palabas upang sumayaw sa ulan. Ninamnam nila ang sandali, nagbahagi ng halakhak, at naghalikan sa gitna ng pagbuhos ng ulan. Pagkalipas ng isang buwan, napagpasyahan ng mga pulis na itigil ang kanilang paghahanap para sa mga nawawalang estudyante. Sa kabila nito, nanatiling determinado sina Jack at Barbara na mahanap ang kanilang anak. Patuloy silang naghanap sa lungsod gamit ang inuupahang helicopter, namamahagi ng mga poster sa pag-asang makakuha ng impormasyon. Madalas bumisita si Barbara sa mga pulis upang iulat ang kanyang mga natuklasan tungkol sa mga pattern ng panahon, ngunit tila napapagod na ang mga awtoridad sa kaso. Kalaunan, lumala ang panahon sa Miami, kaya iminungkahi ng piloto ni Jack na itigil muna ang paghahanap. Naupo sina Jack at Barbara, litong-lito at hindi alam kung ano ang kanilang susunod na gagawin. Ibinahagi ni Jack kung gaano siya nasaktan nang mawala ang ina ni Dean, sinasabing muntik na nitong mawala ang kanyang trabaho at naapektuhan ang relasyon niya kay Dean, isang bagay na labis niyang pinagsisihan. Ilang araw ang lumipas, umuwi si Barbara at napagtantong wala ng saysay ang kanilang paghahanap. Samantala, sa isla, sinubukang kausapin ni Dean si Emma ngunit napansin niyang tila abala ito, nag-aalala tungkol sa kanilang posibilidad na mabuhay. Pinakalma ni Dean si Emma at tiniyak na makakahanap sila ng paraan upang mapagtagumpayan ang kanilang sitwasyon. Nagdesisyon silang maglibang at lamusong sa tubig upang mangisda gamit ang mga sibat, yakap ang bagong pamumuhay bilang mga taga-isla. Matapos mag-enjoy sa kanilang huling na huling isda, bumalik sa Pampang sina Emma at Dean at naging mas malapit pa sa isa't isa. Pagkatapos ng kanilang maselang sandali, nag-usap sila tungkol sa kanilang mga unang karanasan. Nalaman ni Dean na siya ang unang lalaki sa buhay ni Emma. Nagulat siya, ngunit nagtawanan sila at nagbalik tanaw sa mga pagkakataong palihim nilang pinapanood ang isa't isa sa paaralan. Makalipas ang ilang oras, habang nasa kalaliman ng kagubatan, narinig nila ang tunog ng isang eroplano na lumilipad sa itaas. Agad na tumakbo si Dean pabalik upang kunin ang mga flare gun na kinuha niya mula sa lifeboat. Ngunit pagdating ni Dean sa lugar kung saan niya iniwan ang flare gun, natuklasan niyang nawawala na ito. Sinubukan niyang sumigaw upang makuha ang atensyon ng piloto, ngunit hindi ito nagtagumpay. Maya-maya, dumating si Emma at labis na nagalit nang mapagtantong nawawala ang flare gun. Napansin din niya na may iba pang mga bagay na nawawala, kaya't inisip niyang maaaring may nagnanakaw sa kanila. Naglakad si Emma patungo sa Pampang, hirap na tanggapin ang pagiging stranded nila sa isla. Ilang sandali pa, naupo sina Emma at Dean, mabigat ang loob dahil sa mga kamakailang pangyayari. Bigla nilang narinig ang mababang ungol mula sa kagubatan. Dahil sa galit, marahas na naglakad si Dean patungo sa tunog upang harapin ang anuman ang pinanggagalingan nito. Habang papasok siya sa gubat, nakita niya ang isang maliit na gumagalaw na figura. Sinundan siya ni Emma, sinusubukang pigilan si Dean. Sa kanilang paghabol sa figura, napagtanto ni Dean na ito ay isang itim na pantera. Sa pagkagulat sa kanilang pagtatagpo, bigla siyang tumakbo pabalik, habang ang pantera ay mabilis na humabol sa kanya. Narinig ni Emma ang ingay at nagmadali si Emma sa gubat upang hanapin si Dean. Habang nagmamatsyag, nakita niyang hinahabol ito ng pantera. Sa takot, napanood niyang natamba si Dean matapos matapilok sa isang sanga ng puno. Agad na sumugod ang pantera kay Dean, ngunit sa isang mabilis na pag-iisip, nasaksak ito ni Dean gamit ang kanyang pocket knife. Agad na tumakbo si Emma papalapit, natagpuan si Dean na puno ng dugo. Samantala, sa kanilang bayan, unti-unting bumabalik sa normal ang buhay. Ang mga lokal na estudyante ay tila nakapag-move on na, at karamihan sa mga tao ay nakalimutan na ang tungkol sa mga nawawala. Gayunpaman, ang mga pamilya ng mga nawawala ay patuloy na nararamdaman ang sakit ng kanilang pagkawala. Sa gubat, nadiskubre ni na Emma at Dean ang isang unggoy na nagnanakaw ng kanilang mga gamit. Sa wakas, narecover nila ang ilan sa kanilang mga gamit, kabilang ang flare gun. Nagbigay ito ng munting pag-asa sa kanilang mahirap na kalagayan. Pagkalipas ng ilang araw, iminungkahi ni Dean kay Emma na dapat nilang isaalang-alang ang pagtatayo ng permanenteng buhay sa isla dahil kakaunti na lang ang kanilang babalikan. Sumagot si Emma na baliw siya para isipin na maaari silang magsettle sa simpleng pamumuhay para lamang mabuhay. Maya-maya,
Humingi siya ng tawad kay Dean dahil sa pagsigaw niya rito at inamin na hindi niya lubos na napapahalagahan ang mga ginagawa nito para sa kanila. Habang nag-uusap sila, narinig nilang may paparating na helicopter. Agad silang tumakbo upang gamitin ang flare gun. Makalipas ang ilang oras, dumating sina Emma at Dean sa paliparan sa lungsod na magkahawak kamay. Sinalubong ni Dean ang kanyang ama, ngunit buong lungsod, kabilang ang mga magulang ni Emma, ang nagtipon upang batiin ang kanilang pagbabalik. Sa gitna ng masiglang crowd, naghiwalay ang landas nina Emma at Dean habang pauwi. Kinagabihan, palihim na pinasok ni Dean ang bahay nina Emma upang makita siya. Sinubukan niyang halikan si Emma, ngunit pinakiusapan siya nito na umalis dahil natatakot siya na baka makita sila ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, inimbitahan niya si Dean sa nalalapit niyang party. Sa party na ipinagdiriwang ang pagbabalik ng mga nawawalang kabataan, nakatuon ang lahat ng atensyon kay Emma habang si Dean ay nakatayo mag-isa sa isang sulok. Tinangkang anyayahan ni Dean si Emma na mag-usap sa ibang lugar, ngunit hindi siya pinansin nito. Sa paaralan, napapalibutan si Emma ng mga kaibigan, habang si Dean ay tahimik na nagmamasid mula sa malayo. Kinagabihan, tinawagan siya ni Emma ngunit hindi niya sinagot. Kalaunan, sinabi ni Emma kay Stacy na hindi siya pupunta sa prom kasama si Steven, taliwas sa iniisip ng lahat. Sa halip, inimbitahan niya si Stacy na maging kadate niya. Kinabukasan, bumisita si Dean sa puntod ng kanyang ina upang humingi ng tawad sa hindi niya pagdalo sa libing nito. At upang pasalamatan ng kanyang ina sa pagbabantay sa kanila habang nasa isla, nag-alay si Dean ng tahimik na pasasalamat. Sa gabi ng prom, pumunta si Stacy kasama si Emma, habang nanatili naman si Dean sa bahay upang manood ng laban. Natagpuan siya ng kanyang ama, si Jack, sa sofa at inalok siyang isuot ang tuxedo nito para makapunta sa prom. Sa prom, sinama ni Lizzie si Emma upang hanapin si Dean, na nakatayo sa ulan. Lumabas si Emma upang lapitan siya, at naghalikan sila sa gitna ng pagbuhos ng ulan. Magkasama silang sumayaw, masaya at puno ng pagmamahalan. Sa huli, namuhay ng maligaya sina Emma at Dean, at dito nagtatapos ang pelikula. Sana'y nagustuhan ninyo ang aming recap. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at abangan ang aming mga susunod na recap. Kita-kits sa susunod. Maraming salamat.